Pangsanlibutang ulat. Isang magandang simula. Simon, January 6, India. Si Simon ay nakatira sa Northern India. Hilig niya ang pagtakbo. Idol niya sa takbuhan si Usain Bolt, ang Jamaican sprinter na kilala bilang pinakamabilis tumakbo sa buong mundo. Hindi makakalimutan ni Simon ang sinabi ni Usain Bolt sa isang interview sa TV. Sinabi niya, "Nag-training ako ng 4 na taon upang tumakbo ng 9 na segundo." Namangha si Simon na ang isang atleta ay handang magsanay ng maraming taon para lang tumakbo ng ilang segundo. Napagtanto niya na ang pagsasanay ay dapat na napakahalaga para sa mga runner. Napagtanto din ng mga magulang ni Simon na napakahalaga ng pagsasanay. Naisip nila ang tamang pagsasanay para kay Simon nang maghanda ito sa pagpasok sa paaralan sa kanilang bayan sa Ani. Gusto ni Itay na pumasok si Simon sa isang Seventh-day Adventist school at gusto niya ng rekomendasyon kung alin ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Si Simon ay 5 years old pa lang. Inirekomenda ng kapatid ng tatay ni Simon na doon siya pag-aralin sa school malapit sa bahay nila, mga 10 minutong lakad lang mula sa bahay nila. Kaya doon pinag-enroll si Simon sa Adventist school para makapagsimula ng kindergarten. Sa unang araw ay ayaw pumasok ni Simon sa school. Umiiyak siya habang naglalakad sila ng nanay niya papuntang paaralan. Umiyak din siya nang iwan siya ng nanay sa school. Takot na takot si Simon sa loob ng classroom kapag hindi niya nakikita ang kanyang nanay sa loob. Ngunit madaling napawi ang mga luha ni Simon sa kanilang klase ng morning devotional. Nagustuhan ni Simon ang kanilang pag-aawitan patungkol kay Jesus. At ganun din ang Bible story na ikinuwento ng principal. Di nagtagal ay nagsimula na din siyang makipagkaibigan sa iba pa niyang mga kaklase. Masaya siya sa kanilang pagkukwentuhan, pag-aaral at paglalaro. Masaya siyang kasama niya ang kanyang mga kaklase. Lumipas ang 1 taon at pumasok naman si Simon sa grade 1, pagkatapos ay natapos din niya ang grade 2, grade 3 at grade 4. Habang nag-aaral siya, natutunan niyang maging tapat at matulungin kagaya ni Jesus tulad sa Biblia. Natuto din siyang tumakbo. Isang araw, sinabi ng kanilang teacher sa kanila na dapat kayong tumakbo dahil mabuti ito sa inyong kalusugan. Kaya nagpasya si Simon na tumakbo araw-araw. Imbes na maglakad papunta sa school, tumatakbo siya. Minsan nga nakipagkarera siya sa mga kaibigan niya para tingnan kung sino ang mauunang makarating sa school. Minsan, late siyang umalis ng bahay at kailangan niyang tumakbo para makarating sa paaralan sa tamang oras. Pagkatapos ng kanilang klase, pumunta siya sa parke malapit sa kanyang tahanan at tumakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatakbo sila ng 5 hanggang 10 minuto. Nagpapahinga, at pagkatapos ay tatakbo uli hanggang makabuo ng 30 minuto. Noong unang tumakbo si Simon ay nahirapan siya at nag-init siya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naging mas madali na ang pagtakbo niya. Pagkatapos ng ilang buwan na kanyang pagtakbo araw-araw, halos hindi na siya pinagpapawisan. Napakasarap ng pakiramdam niya pagkatapos tumakbo. Bumuti ang kanyang pakiramdam, at mas madali niyang nagagawa ang kanyang takdang aralin. Natutunan ni Simon ang kahalagahan ng ehersisyo. Sinabi ni Ellen White, ang iyong mga kalamnan ay ginawa para magamit, hindi para maging hindi aktibo. Kung regular kang mag-eehersisyo, sabi niya, mas magiging balanse ang iyong isip, magiging mas dalisay at mas mataas ang iyong pag-iisip, at magiging mas natural at malusog ang iyong pagtulog. Ang iyong mga iniisip sa sagradong katotohanan ay magiging mas malinaw, at ang iyong mga moral na kapangyarihan ay mas masigla. Testimonies for the Church, Volume 3, Pahina 235.
Nalaman ito ni Simon pagkatapos niya ng grade 8. Ngayon, si Simon ay isang 21 taong gulang na estudyante sa universidad, at sinabi niyang ang paaralan ay nagbigay sa kanya ng magandang simula sa buhay. Natuto siyang tumakbo, nakilala niya si Jesus, nakatanggap siya ng magandang training. Sa pamamagitan ng paaralang ito, tinulungan ako ng Diyos na maging isang taong may moral at dignidad. Sabi niya, ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagtatayo ng bagong gusali ng paaralan para sa 450 bata na nag-aaral sa Adventist School sa Ani sa bansang India. Sa ngayon, ang mga bata ay nagkaklase sa isang lumang gusali na ipinatayo ng isang German missionary na nagtatag ng paaralan noong 1976. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog sa darating na ika-30 ng Marso.